Nagsalita ng host sa stage at sinabi ng starting price ng bidding noon ay 1.2 million peso. Ganun nakakalulang halaga ng design na yon nayari sa purong ginto. Hindi nakataka-taka na mas mahal nga yun kumpara sa ibang items. 1.3 million. Sigaw ng isang lalaki na malapad ng ngisi. 1.5 million. Si Benedict na ikinagulat ni Seska na kanyang katabi. Ilang beses bumuka ang bibig ni Seska na nakatutok ng mga mata sa mukha ng manager niya. Why? I like the necklace. Pwede ko siyang maging family heirloom kapag nagkaroon ako ng pamilya. 1.8 million. Sigaw ng naunang lalaki sa kagustuhan na makuha yon. Binanggana ni Piper ang tagiliran ni Brixton na wala pa ring imik at parang walang planong makipag-agaw ng items. Anong ginagawa mo? Ayaw mo makuha ang item? Mahina niyang bulong na sapat lang upang marinig ni Brixton. 2 million. Si Benedict na napasinghap na sa lalaking kabiding niya. Nagpalakpakan ng mga tao sa pag-aakalang sa kanya na yun mapupunta. Ngunit ang hindi nila alam ay pinapainit ni Benedict na sobrang bunbunan ni Brixton. Nakahina pa doon lihim na gumagalaw ang panga habang nakakuyom ang kamao. Hindi siya papayag na mapunta sa lalaking itong kwintas. Lalo't narinig niyang pwede ito na family heirloom. 3 million. Walang kapawis-pawis sa sambit ni Brixton. Kung kaya naman halos nang naroon ay napalingon sa banda nila. The host on the stage was very excited. Ang huling design dati ni Miss Navarro ay pumalo sa 2M noon pero ngayon mukhang malalagpasan ito dahil sa offer na 3 million. Yun ang bungakala ng mga taong naroroon pero para kay Benedict ay hindi pa tapos ang laban. Gusto niyang galitin ang kanyang katabi kung hanggang magkanong kaya nito. 5 million. Taas niya ng isang kamay na parabang nang aasar na nilingon ng kanyang katabi. Hindi lang palakpak ang malingaw-ngaw sa lugar kung hindi malakas sa sigawan. Bihirang ganun halaga sa bidding. Sobrang laki na noon kung tutuusin. Kung kaya naman kahit mga altang naroroon, nahulog ang kanilang panga sa halaga. 10 million. Si Brixton na mas niluwagan pang suot na necktie. Napatayo na sa kanyang upuan si Piper, hindi makapaniwala sa mga naririnig niyang palitan nila ng halaga sa necklace. Batid niyang hindi lang yan ang kanilang pinag-aagawan, kundi ang mismong nag-design ng necklace na yun na ngayon ni Blanco ng mukhang salita ng tingin kay Brixton at Benedict. Puno na rin nagulat ang mga mata niya. 20 million. Si Benedict ni kinatayo naman ni Seska sa kanyang upuan. Ilang beses niyang sinenyasan si Benedict na kapag lumaban pa si Brixton, tama na. Hindi nito kailangan na lumaban pa. Akmang magsasalita na sana si Brixton upang taasan pa yon nang biglang may boses ng babaeng nagbigay ng presyo dito. 20 million and 1 peso. Napabaling ng lahat sa boses na yon upang tingnan kung sinong walang hiyang nagdagdag sa halaga nito ng piso. Si Nicaela Zabel Bentacourt yon. Nang makilala niya ng mga taong naroon ay walang sino man ang nagsalita. Kilala itong magaling na abogado sa panahong yon. Maana sa kanyang ama. Lahat ng kasong hinahawakan niya ay kanyang naipapanalo. Maraming nagsasabi na yung IQ ng kanyang ama ay sa kanya napunta na hindi naman may tatanggi dahil siya ang kinitong talino. Idagdag pa ni pinanganak itong premature na mas sinangaan ng maraming tao. Malaki ang respeto niya sa kanya. Halatang kakalabas lang nito ng kanyang opisina na minana rin mismo sa kanyang ama na si Attorney Nick Bentacourt. Ang worthy law firm, she was still wearing a formal dress. Nang walang lumaban sa presyong sinabi niya, malapad ang ngiting tumayo siya. Mabagal na lumakad patungo ng stage, nabalot ng katahimikan ng buong venue, nang maging ang host ay hindi magawang makapagsalita. Kumakagat ang takong ng kanyang suot na sapatos sa sahig. Nang dumaan sa row ni na Brixton ay saglitong tumigil upang hanapin ang mga mata ng pinsan niya. Sumilay ang kakaibang ngiti nito sa labi niya. Nixa, tangi na sabi ni Brixton. Hi Natalio. Taas pa nito ng kanyang isang kamay at bahagyang tinagilid ng kanyang ulo upang silipin lang si Piper na hindi na rin nakahuma sa presensya ng panganay na kapatid ni Skyler. Sorry Miss Balboa, I like this piece very much. You won't snatch it from me, will you? Parang kanyang tanong dahil alam niyang dito lang yun mapupunta, oras na si Brixton nang makakuha. Binalingan niya na noon si Brixton. Ano? Maglalapag ka pa ba ng mas mataas na presyo, Brixton? Umiling si Brixton. Mabuti ng pinsan niyang makakuha nun at hindi si Benedict. Pwede naman niyang utuin ito mamaya upang ibigay sa kanya kahit na maging doble pang halaga nun. Ay paniguradong kukunin niya ito sa kanya. Of course not, Nixa. Take it. It's yours. Thanks.
Okay lang din yan sa'yo, hindi ba, Miss Balboa? Muling balik ni Nixa kay Piper na mas namutla na noon. Ayaw ni Piper na maging masamang kanyang imahe sa babae. Paano niya makukuha si Skylar kapag aawayin niya to? Kilala pa naman niya itong mahal na mahal ang kanyang ate. Hahayaan na lang niya na kunin niyang kwintas. Yes, of course, Atty. Betancourt. Hilaw ang ngiti ni Piper na nakahinga lang ng maluwag nang umalis na ito dito. Kagaya ng gusto ni Nixa ay nakuha niya ang necklace. Pinuntahan niya yung sa stage. Binayaran gamit ang tseke. Pagbaba niya muli siyang dumaan sa row seat ni na Brixton. Ngunit hindi naman ang pinsan ng kanyang pakay kundi ang designer na nasa row nito. Bagay na hindi na ikinagulat ng marami. Malamang magtatanong to about sa design nito. Miss Navarro, pwede ba kitang makausap kahit na saglit lang? Napatayo na doon si Seska, hindi pa rin makapaniwala sa halagang nabenta. Ang kwintas na siyang nag-design. Tinapik ni Benedict ang kanyang kamay. Sign na pagbigyan niyang hiling na nakakuha ng item. Nagsimulang magtayuan ng mga taong naroon, sign na tapos ng event. Dinala ni Nixa si Seska sa gilid na bahagi ng stage kung saan ay walang gaanong makakarinig sa kanilang pag-uusapan. Kung ano man ang kanyang pakay sa babaeng nahihiya na. Ayan, bagay na bagay ito sa'yo, Miss Navarro. Accept it. That is my gift. Gift? Gulantang na tanong ni Seska na hindi na napigilan si Nixa na naisuot na sa kanyang kwintas na nabili nito ng 20 million. Pinaglolo ko ba siya nito? Gift? Milyon ng halaga tapos ibibigay lang nito yon sa kanya? Para saan yun? Hindi sila magkaibigan, hindi nga sila nito gaano magkakilala. Tapos bibigyan siya nito ng ganong kalaking halaga? Isang malaking kalokohan yon. Sinubukan na hubarin niya ni Seska upang maisaulin niya sa babaeng nagbigay. Ngunit bago pa man ito lubusang magawa ay tinalikuran na siya ni Nixa na parang may sinabi lang sa kanyang importante. Mga habulin niya ito ngunit nilapitan na siya ni Benedict. Kaya naman nawala na sa paningin niyang babae. Nagbigay sa kanya ng kwintas na siya mismong nag-design. Makailang beses niyang nilingang mga mata upang hagilapin ang bulto ngunit wala na. Anong sinabi niya sa'yo, Seska? She gave me the necklace, Benedict. Natigilan ang kanyang manager na naburo ng mga mata sa kwintas. Hilaw na siyang natawa. Nahulaan na kung anong nangyayari. Maaaring kasabot yun ni Brixton kung kaya siyang nakakuha. Kung wala lang doon ang abogadong pinsan ng dating nobyo ni Seska doon, mas malamang ay mas napataas niya pang value nito. Dangan lang at maging siya'y ayaw na makalaban ng babaeng yon. Napailing na lang ang kanyang ulo. Tinulungan na si Seska na hubarin yon. Let me help you, Miss Navarro. Casual na muling pakikipag-usap ni Benedict dahil siya may lumapit na sa kanila. Nang makita naman ang pangyayaring yun ni Brixton ay sinundan niya si Nixa palabas ng venue. Kailangan niya itong makausap. Hindi alintana mga tawag sa kanya ni Piper na nakalimutan niyang kasama niya nga pala na pumunta sa event. Sumunod dito kung gusto niya. Kanina pa rin kasi siya, inaaya ng fiancé na magpicture sila. Ipapadala raw niya yon sa group chat ng kanilang mga magulang. May mga kuha si Piper, ngunit ang karamihan ay malabong imahe ni Brixton. Hindi niya kasi makuhanan nito ng maayos kasama siya. At saka ayaw niyang mahagip nila sa picture si Seska. Wala na siyang lakas upang mag-explain sa kanila kung anong ginagawa ng babae sa row ng upuan nila. Just to be safe. Nixa, sandali lang. Hiyaw ni Brixton na malalaki ng mga hakbang upang maabutan niya ang pinsan. Tumigil sa paglalakad si Nixa na patungo na sana sa parking ng building na yon nang marinig niyang boses ni Brixton. Inaasahan niya na yung mangyayari. Asar na asar ba naman ito kanina? Nang maabutan na hinila siya nito sa isang sulok kung saan malayo sa mga dumadaan upang magtungo ng parking lot. Puno na kaagad ng katanungan ng mga mata, naliliit at nanunukso ng mga matang nilingon ni Nix ang pinsan. Walang pakundangan na nilahat nito sa kanyang isang niyang palad. Lumapad pang ngiti ng babae na makitang hindi maipintang itsura ni Brixton. Litong-lito na. Akin ang bayad sa ginawa ko, Mr. Barcelo. Hindi masundan ni Brixton na gulat pa rin sa biglaan nitong pagsulpot sa event at pagkuha ng item. Alam niyang busy ang pinsan kaya nagtataka siya na may panahon tong pumunta doon. Sabi ng daddy niya, marami tong case na kailangang hawakan. May mga hearing na kailangang puntahan at mga on-site investigation. Ganito na ba ang busy? Stop pretending to be stupid, Natalio. Kailangan mo akong bayaran ng 20 million, katumbas ng halagang binitawan ko. Inarkuhan pa siya nito ng isang kilay na natiling nakalahad ang palad sa harapan niya. Sa tingin mo, tatanggapin ni Miss Navarro ang kwintas na siya mismong may design? Kung ikaw nakabilit, ibibigay mo sa kanya bilang regalo? Hindi. Kaya ako nang gumawa ng paraan dahil ang bagal at ang hina mong nilalang.
Hihingin din yun sa'yo ng fiancé mo. Makakatanggi ka ba? Dapat nga may dagdagang halaga niyan eh. Pero dahil mahal na pinsan kita, wala na yung tubo. Saglit na napakurap ang mga mata ni Brixton na nahulaan ng ginawa ni Nixa. Ginawan siya nito ng malaking pabor. Dinukot niya ng binatang checkbook niya sa busat matapos sa pirmahan ay pinunit at ibinigay na sa pinsan niyang si Nixa. Hindi ito abogado for nothing. Nakaya nitong basahin ng nilalaman ng mga mata niya na sobrang kinatutuwa ng puso niya. Malaki talagang pakinabang niya dito. Hindi niya kailangan sabihin, basta na lamang itong ginagawa. Ikaw nang bahalang maglagay ng amount na gusto mong singilin sa akin. Kahit na magkano, wag mo lang limasin. Pumalakak na si Nixa na nagpalingon ng ibang mga dumadaan. Ang yabang? 20 million lang, tawad mo na yung piso. Patuloy nitong hagalpak, natutuwa na sa reaksyon na masaya ni Brixton. Baka kapag nag-audit si Lolo Gov, magtaka yun kapag nakita niya na binigyan mo ako ng malaking halaga. Harapang sinulat ni Nixa ang halagang nais niyang singilin kay Natalio. Habang ginagawa niya yon, inayos na ni Brixton ang kanyang suot na necktie na makailang beses niyang niluwagan kanina. Batid niyang may alam na si Nixa sa kung anong meron sila ni Seska. Hindi to naastang ganun kung wala. Buong akala pa naman niya ay busy to sa buhay niya at walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid niya. Abala na rin kasi ito sa kanyang magandang karera ngayon. Paano mo nalaman ng tungkol sa amin ha, Nixa? Diretsa niyang tanong nang walang kurap ang mga mata. Muli pang humalakhak si Nixa na alam na kagad kung anong kanyang sinasabi. Nang magangat ito ng tingin, paasa kagad ni Brixton ang katanungan na akala niya mapagtatakpan niya yon habang buhay. Si Nikayla Bentacourt siya. Kaya niyang ungkatin ang lahat kahit na magsimula siya sa wala. Ganon siya kagaling. Ito pa kayong pinsan niya na may ebidensya? Simple lang. I have a client who lives opposite Miss Navarro's apartment. One day when I went there, the elevator door opened and I saw you kissing her against the door. Mukhang uhaw na uhaw ka nun. Sabihin mo sa akin, saan ka natutong maging magaling na kisser ha? Wagayway pa ni Nixa ng hawak niyang tseke sa mukha ni Brixton na natulala na. What? Nakita ni Nixa ang pakikipaghalikan niya kay Seska? What the heck? Bakit hindi siya nun nag-iingat? Mabuti na lang at kasundo niya ito at mahal siya. Alam nitong makakasira at hindi. Kung hindi paniguradong kumalat na yun o nakarating ng mas maaga sa kanyang mga magulang. Hindi niya nagawang paghandaan ang pagkasiwalat. Biglang namulang mukha ni Brixton. Sa tingin niya wala na talaga siyang may tatago pa sa pinsan. May mata yata sa likod. Kahit itanggi niya o itago niya ay malalaman at malalaman pa rin itong bagay na yon. Abogado nga itong tunay na lahat ng sinasabi may proof siya. I have a pictures of you and her doing that. Wanna see it, Natalio? Baka iniisip mo na hinuhulaan ko lang ang lahat? Hamon ni Nixa na akmang kukunin ng kanyang phone. Video rather, ako mismo kumuha nito. Tawa pa niya na tuwang-tuwa sa mas nangamatis na mukha ni Brixton. Para kang gutom na gutom. Panoorin mo sarili mo at no Nixa, you don't have to show me those. Naniniwala na ako sa'yo. Saka pwede ba, burahin mo na yan? Baka mamaya niyan gamitin mo pang blackmail sa akin. Mariing tulad ni Brixton na mas lalo pang nakaramdam ng hiya sa kanya at the same time ay pag-aalala. Topakin pa naman ang pinsang kaharap. Oh, binata na talaga ang cute baby noon na Natalio Barcelo na yan. Nalalaki ng butas ng ilong ni Nixa bago nagpipigil pa ng mas malakas niyang tawa. Marunong nang mahiya sa akin. Bago pa man makapag-react sa baby talk ni Nixa si Brixton, ay natigilan na siya ng marahang hinaplos nitong ulo niya na parang isa siyang batang paslit pa rin sa paningin. Hindi naman iniiwas ng binatang ulo sa pinsan. Sanay na siya dito. Mula pagkabata nila'y gawain ay ni Nixa sa kanya. Kinopya niyang madalas gawin ng ina niyang si Natalia na nadala naman ni Nixa ngayon hanggang sa pagtanda. Saka hindi lang siyang ganito niyang itrato. Lahat naman sila. Si Skyler, si Brexa, si Gavi at si Thor. Ganon din kasi ang mga magulang ng kanyang pinsan sa kanila dati pa. Come on, Natalio. Malaki ka na ngayon. May sarili ka ng isip at desisyon. Ano pa bang kinatatakutan mo, ha? What I am saying is, sundin mo sinasabi ng puso mo. Kapag hindi si Seska ang babae na pangasawa mo, habang buhay kitang pagtatawanan sa pagiging isang duwag mo. Mahal mo naman, hindi ba? Fight for her at all cost. Muli pang napaawang ang bibig ni Brixton. Pati ang nickname ni Seska ay alam nito. Sa bagay, sino pa bang itatago niya sa kanya? Baka nga mas marami pa itong alam sa mga lihim niya. Hindi lang sinasabi.
Lolo Goff can handle Tita Nati. Isa pa maunawaan ka niya kung ipapaliwanag mo lang ito ng maayos. You can say, Mommy, I really love her. Ikakamatay ko kung hindi siyang magiging katuwang ko sa buhay. Daramahan mo lang si Tita Nati. Mahal ka nun. Saka fan yun ng mga love story. She will understand what you feel. Huwag kang matakot, Brixton. Mapaklang napangiti na si Brixton. Hindi yun ganun kadali sa iniisip ni Nixa. Kung ang pinsan niyang ito ay matapang at kayang sabihin lahat ng nararamdaman at nasa isipan sa kanyang mga magulang. Iba siya. Hanggat maaari ay ayaw niyang pasamain ang loob ng ina na maraming naging sakripisyo noon sa kanyang ama. Maaaring malaman yun ng ama, ngunit ang kanyang ina, hindi pa pwede. Sa ngayon ay wag na muna. Ang isipin pa lang ang magiging reaksyon nito, oras na malaman ng inang kalokohan niya, parang pinipiga ng puso niya. Magbe-breakdown siya. Wait, anong klaseng itsura mo yan? Wala kang plano na sabihin kay Tita Nati ang nararamdaman mo kay Seska? Hahayaan mo lang na maikasal ka kay Piper? Oh my God, Natalio! Where are your balls? Hiding? Ang sakit mo sa bangs! Umatras pa si Nixa palayo sa kanya matapos siyang ilang beses na irapan. Umalukip-kip at sinipat siya mula ulo hanggang paa. Hindi may tatago ng kanyang mga matang pagkadismaya sa maling nababasa nito sa kanyang muka. Nanatili lang namang nakatayo si Brixton. Tikom ang bibig, walang maapuhap na salita at magiging desisyon niya doon. Natalio, I can't believe you being like this moron. Mahal mo pero wala kang lakas na ipaglaban? Anong klaseng pagmamahal yan? Pagmamahal bang matatawag yan? It's not. Come on, do something about it. Hindi mo ba nakitang katabi niya kanina? I think gustong gusto siya ng lalaking yon. Papayag ka bang maagaw lang siya sa'yo, si Seska, ha? Gwapo rin yon at mukhang kayang ilaban ng patayan ng pagmamahal niya kay Seska. Ikaw, ano kaya mo, Brixton? Nanatili pa rin tahimik si Brixton na parang batang sinisermonan sa kabilang tabi. Umiiling na si Nixa. Naiinis na siya. Ang hirap pangaralan ng kanyang pinsan na mukhang parang wala namang planong sundin ang mga sinasabi niya dito. Seska has a hard life since he was a child. Alam mo yon. Saksi ka sa mga bagay na yon. Parentless, hurt and ill. Hindi na muli pang nagtaka si Brixton na alam yun ng pinsan. Uulitin niya lahat yata ay alam na ng babae kahit na hindi nasabihin. Hindi na rin siya magugulat kung sabihin nito at banggitin isa-isa sa kanyang ginawa niyang pananakit noon sa babae. Kung hindi mo siya magagawang ipaglaban, ipakilala sa mga magulang mo tumayo sa kanyang tabi nang hindi bumibitaw sa kamay niya. Aba, tigilan mo na siya. Maawa ka. Huwag ka na magpakita pa ng interes dahil pinapaasa mo lang siya sa wala. Hayaan mo na lang siyang mapunta sa tao marunong magmahal at mag-alaga. Yung lalaki hindi siya paiiyakin kagaya mo. Don't embarrass yourself like you did today. Alam mo, hindi naman talaga planong bilhin ni Benedict na yun ang kwintas na design niya. Sinusubukan niya lang ang tapang at ang pasensya mo. Pinatulan mo naman. Mabuti na lang at nandun ako. Lagay pa ni Nixa sa kanyang isang palad sa dibdib niya na akala mo'y kung sinong mabait at santa. Natalio, please listen to me. Hindi lahat ng gusto mo makukuha mo sa pamamagitan lang ng pera. Kailangan mo gumamit ng utak at diskarte. Gumalaw ka. Magsalita ka. Lumaban ka. Huwag puro paramdam. Okay? Nixa, you don't understand. What? Sasabihin mo mali ako? Kay daddy mo yung sabihin dahil siyang nagpayo niya mga yan sa akin. Putol nitong alam ni Brixton ang susunod na sasabihin ng pinsan. Bye na, may lakad pa ako. Sumaglit lang ako dito para dumayan ka. See you around, Mr. Barcelo. Marahang tapik ni Nixa sa isang pisngi ni Brixton at tuluyan ng tumalikod. Malalim ang buntong hininga na pinapanood ni Brixton ang pagtalikod nito sa kanya. Sandaling pinagmasdan at pinili lang ang mga hakbang papalayo. Bigla siyang may naalalang itanong. Sa katunayan ay dapat matagal niya nang naitanong ito. Palagi niya lang nakakalimutan dahil siya naging abala siya sa kanyang sariling problema. Nakakausap pa rin naman yung lalaki, ngunit hindi na nga lang yun madalas. Alam niyang busy rin ito sa kanyang trabaho. Gaya nila ni Nixa ngayon. Nixa, sandali. Nag-usap pa ba kayo ni? Naputol lang sasabihin ni Brixton ng kagarang humarap si Nixa. Malapad ang ngiti nito ngunit lumungkot ng mga mata. Alam ni Brixton ang dahilan noon na paniguradong alam na rin ni Nixa ang kanyang itatanong. Hindi nga lang umabot sa banggitin niyang pangalan ng lalaki. Marahil ay ayaw ni Nixa na muling marinig ang pangalan ng lalaking yon. If you feel sorry for me, find me a good-looking and strong man, Natalio. Daan ni Nixa sa biro pero ang totoo, bigla siyang binalot ng labis na kalungkutan.
Yung kagaya ni Daddy, na paulit-ulit na pinipili si Mommy kahit nang lala ng away nila. Yung kagaya ni Lolo Goff na handang magtiis kahit na minsan ay hindi niya maintindihan ang ugali ni Tita Nati.